Ito po, mga around 15 minutes nandun na po tayo sa Ginyangan. At ito po ang diversion road na kanilang ginagawa. Buhat po rito, sa main road na ito, Ginyangan Highway, papunta po ron sa diversion sa property. Around 2 kilometers papunta po ron sa area. So, nandun po yung ating property na ibebenta. Tara po, tingnan po natin. 2 kilometers po, buhat dito. Ayan, magandang umaga po mga ka-farmlat. Nandito na po tayo sa ating ibebentang property na may sukat na 4,180 square meters. Ito po ay second lot, pero ito naman pong first lot ay ang may-ari po nito iisa. So may chance po tayo na bigyan po tayo ng right of way papunta po sa property nating ibebenta. Napakaganda mong farm nito. Bukod sa maganda po yung farm, mura pa. Ito po yung ginagawang diversion road. Second lot lang po yung property na titingnan natin. At yan, dinidiretso na po yung paggagawa ng tulay. Malapit na po ito sa may tulay na ginagawa. At least, cemented road na po ito. Ay kita po natin ito. Ano po, titingnan po natin yung property. Kung gaano siya kaganda, kung gaano siya kaproduktado. Yan, ito po. Ito pong area na ito, hanggang dito po ang kalsada. Kasi po yung alam naman natin, ang diversion road po ay widening po yun. So nakikita nyo itong tambak na ito. Ito po ay may naka-install ditong nawasa. Kaya nandito po yung nawasa na tubo. So pwede po tayo magpakabit. Kaya wala nang problema sa ating source ng tubig. At ang kuryente po, nakikita nyo naman, ayan lang ho ang kuryente. So yan, pwede na po nating pakabitan din. Kaya okay na okay po itong property na ito. Tara po. So tara po, tingnan po natin yung area. Ito po yung right of way na pwedeng ibigay. So ito pong niyog na ito, madadaanan po ito. Siguro yun na lang po kailangan aregluhin natin yan sa may-ari. Ano po, itong dalawang niyog na ito. So yan po ang possible na pwede nating i-develop or right of way, kalsada na makapasok yung ating 4 wheels. At buhat po rito so ayun po, puntaan po natin, baka around ano lang po ito, baka mga 40 meters ang layo. Ayun po yung mangga lang po. Yan, dito na po magi-start sa may manggang ito. Ito po ay titulado. Malinis po ang papel. So pagkakataon na natin mag-invest dito sa may malapit sa diversion road. Ito na po, dito na po tayo magi-start. So, ay, nakita naman po natin may bakod na. May bakod na siya. So yung pagitan na ito na po yung property. Ayan. Ang niyog po, kagandahan po ang mga niyog. Hindi yung katataasan. Pero productive na po yan, namumunga na. Yan, kasama yun sa baba. Ayan, maganda. Ito po ay meron ng linya ng kuryente. May linya na rin ng nawasa. Wow, grabe. Mayroon na po itong tubig. Tatayuan nyo na lang po ng bahay. So ayan po, nakikita nyo po. Mayroong part na kaparangan, may parang siya. Pero ito, puro bayabas ba ito? Ay hindi, Padre Cacao. Yan yung pagitan. Ayan yung pagitanan siya. So nandito po yung karamihan ng mga niyog na tanim. Tara po, uliin natin yung area. So mayroong bearing fruit na mga mangga. Yan po ang bearing fruit na nakikita natin. Nakikita natin yung mga niyog. Napaka-productive po niyan. Ang posisyon ng lupa, hindi naman po siya bundok. Flat po ito halos Halos kapantay po ito ng diversion. Yan, nakikita nyo kung gaano kaganda. Napakaraming niyog. Kulang-kulang kalahating hektarya po itong property na ito.
Kompleto na po, may kuryente, may tubig tayo. Ang wala na lang po ay yung bibili. Kaya po, kunin nyo na po ito habang mura pa. Kasi pag nagdire-diretso na yung tulay na ginagawa, ayan, mayroon pa po tayong hardwood. Oo nga, daming nara. Narahan pa po pala ito. Ayun, maraming nara doon sa parte doon. Ang lugar pong ito ay sakop na ng Ginyangan, Quezon. So yung diversion road na yun papuntang Tagkawayan. Grabe, may ilog pala dyan. Wow. Pakaganda naman. So sakop pa po ito, yung area na ito. Makikita po natin na yan. At ito po pala ay halos dikit sa ilog. Siguro mga second lot ito sa ilog. Yan ang boundary sa ilog. Apa, parang ang laki naman. Ah, dikit ito sa ilog. Dikit pala po ito sa ilog. Kaya, naku, ganda. Yung ilog po malaki. Siguro baka mga 20 meters ang wide nun. Lapad ng ilog. Grabe. Yan, medyo pababa tayo ng konti papuntang ilog. Ito po yung dulo na. So nagbaboundary po pala ito ay sa may ilog. Ayan o yung ilog oh. Yung mga nara, sakop. Malalaki na rin pati yung mga nara. Ayan oh, yung mga nara oh. Daming narahan. Yan. May malalaki na. Pwede nang pwede pang palakihin pa. Nasa 150 ang niyog. Produkto po pa lang niyog ay nasa 150. So may mga bearing fruit naman. May katulad po ng mangga. Yan. May langka. Ang kagandahan nito ay may mga hardwood pong kasama. May nara. Ayun po, nakikita po natin. Ako, dami pong nara na puno. Narahan. Ha, meron na ron. Pagkakataon nyo na po ito. Bilhin nyo na po ito. Napakamura po nito. 600,000 lang po ito. Halos kalahating ektarya. Consider natin na accessible kasi po yung 40 meters na yon na buhat doon sa kalsada ay palagay ko wala pa, baka mga 30 lang yun. Ang lapit-lapit lang. Yun po ay willing ibigay nung may-ari. Dami. Ayan oh. Puro nara po yan oh. Mga nara trees. So ayan mga ka-farmlat, kunin nyo na po ito. Maraming salamat po sa inyo.